maybe Valentina or even Leomord. Wala silang problema sa hero ni Carl. Pero ang ipaprioritize sila, yung hero ni Teddy. Parang tinotoo ata yung maraming jungle bans, pero this time around, DLPH ang magtatanggal ng maraming jungle bans. Once again, this is the Golden Rivalry. Team Liquid Philippines taking away so many jungle picks sa side nila. Meanwhile for Onyx, tatanggalin nila ang Sora, pati na rin ang Leomord. Nagkakaubusan na po tayo ng mga junglers dito. Claude pa rin kaya magiging first pick ng Team Liquid. Well, yes, that's to be expected kasi yung Jushin ay hindi mo rin pwedeng ibigay against Sanji. So that might sit down on that red 3 ban ng Onyx Philippines. I am not the only Pero one mukhang that Phobius pa yung buys tatanggalin. So they're willing to trade off the Valentina, the Eve over that Jushin. I am a daughter of Northern Vale. And And there we go. Freya. To protect Wow, it till my first last pick breath. Freya. First pick Freya coming in from Team Liquid Philippines, and I'd like to believe na this is a flex pick. Hindi pa natin sigurado kung ito ba ay mapupunta sa kamay ni Sanford o ni Steady Teddy. In which case, parang gusto ko makita na mag-fighter gold si Teddy. Oo nga eh. Open yung YSS pero si ang Onyx Philippines pwede nating tingnan din yan no, na flex pa rin. Pero tama yung sinasabi mo, may mga utils tayo na pwedeng kunin na dito, Joshi, no? Pwede na kumuha ng Jushin Khalid, Ay, ang oo. Onyx Philippines, or Khalid Eve, Hilda Jushin. The combo na tinutukoy natin right from the keys to victory na yung early aggression ng Onyx Philippines nagre-rely doon sa dalawang mga heroes na yun. There goes the Jushin plus the Suyu na gagamitin ni King Kong. Historic pick coming in from King Kong. Naaalala ko, isa rin yan sa mga pinakamabilis niyang jungler during their M5, M6 run. Napaka-dominanting jungler nito ni King Kong kapag hawak niya ang Suyu na yan. Pero katulad na lamang na nabanggit ni Joshi, Khalid, high priority para sa larong ito. Team Liquid Philippines securing that with the Eve pick. Ano kaya magiging third pick ng Onyx Philippines dito? Pwedeng Hilda, pwede silang kumuha ng Set Tank, so Grok for Brusco, any of those na kayang mag-aid o kayang sumabay doon sa magiging mabilis na ikot. And yung paras na pwedeng gawin. May Kalea, na kukunin ni Brusco. This is one of his comfort heroes this season. Khalid and the Kalea. At itong Kalea na to, no, talagang notorious sa mga tinatawag nating extended team fights o kaya yung mga skirmishes nating na humahaba na rin. And by the way, no, happy Sunday para sa lahat ng mga nasa MPL Arena. Mukhang punong-puno po tayo sa ating pinakaunang match. And, hello na rin sa mga viewers natin dyan nationwide. Sa pagpasok natin dito sa pangalawang banning phase, naghahanap pa rin ang Team Liquid Philippines sa kanilang potential XP/gold and yung pick ni The GOAT. Didikdikin pa rin ba ng Onyx Philippines dito ang jungle? Actually, pwede. May Guinevere pa na open para sa dalawang, para kay Carl TZ, and that might be the target if we are Onyx Philippines. Also, hero for Sanford, yung mga Glue, Lapu, Alice, and the Uranus na posible namang, hindi, mauuna kasi ang Onyx Philippines, so they might get their hands off of Uranus sa kanilang Red 4. Ganda ng basa nila dito, tinanggal ang carry. Kasi kailangan mo ng pa-partner no, sa isang Kalea. Hindi ka naman pwede magdagdag pa doon sa mid lane mo kasi may Zushin ka na. Medyo mauubusan or medyo unti-unting inuubusan ng Team Liquid ito. Baka nga umabot pa sa Beyaban kung iisipin mo. Kasi kailangan nila ng ipa-partner dyan. Yung Claude, okay din naman. May insurance sila pagdating sa late, no? Pero kasi yung ipa-partner mo sa Kalea sa early, parang hirap humanap. Oo, parang kailangan talaga nilang humanap ng somewhat of a burst damage o kaya yung mag-guarantee ng kill the moment na maangat itong kung sino mang matarget ng Kalea. Pero Joshi, ano pa bang sapat na ba na may Suyu sila? Ito na ba yung combo? Well, pwede pa silang magdagdag ng kanilang own version of their Claude or even the Clint na ginamit na nila one time. So, interesting, early game, kailangan puhunanan ng Onyx Philippines yung pag-double down doon sa damage output nila kasi kailangan nilang ma-maximize yung level 4 dependency ng kanilang roamer, which is the Kalea. As soon as level 4, they can force a team fight. So, kailangan ng early damage output if you're Onyx Philippines. Oo, yung early damage output na talagang nauubuso na rin ngayon. Halos lahat ng mga top teams natin ay talagang early game ang laruan. Now, for the gold lane choice. Gold lane kaya ang uunahin nila dito. Nanakawin pa yung Claude. Oo, actually may option pa sila dito sa YSS kung iisipin. Kung pa-MMR lang ang pag-uusapan, no? I still think this is a YSS for Savero. Good read though from Team Liquid Philippines banning up the Uranus because if not,
automatic red for pick yun ng Onyx Philippines. Lalo-lalo na si Kirk din yung naglalaro. We've seen a lot of moments where Kirk has been the role player for Onyx Philippines. Ang ginagawa lang niya, spotter lang talaga siya. Makunat lang sa gitna. Now, what's safest for Onyx Philippines is to get their XP at this moment. And mamaya, idepende nila yung pick ni Savero kung gold lane Freya ba talaga to for Team Liquid Philippines. Yeah, and tama nga, XP lane na kanilang kukunin. They're gonna go for the Yuzong instead. Dagdag crowd control. And just like that, Harith secured. Kasabayan na rin ng Fredrin para sa Team Liquid Philippines. If I'm not mistaken, this is the fourth hero ni Teddy na pinakita other than the Kari, the Moskov, and the Claude. Now, Harith yung gagamitin niya. This is confirmed Freya XP para kay Sanford. Now, Savero, open ang Claude, open ang YSS, open din yung Clint na merong nakayang sumabay sa early game ng Harith. All of those heroes can be good. Kailangan din nilang i-take into consideration na yung combo nga nila ay magmumula kay Brusco. Oo, may mga option pa nga kung gusto nila na medyo mapalayo, no? Moskov recently ay umaangat na rin naman. At least may malaking presensya sila pagdating sa mapa. Pero naka-hover pre, Granger eh. Granger ang kanilang ise-secure. Ang dami nilang early game damage dito pero correct me if I'm wrong, Joshi, parang medyo kulang yung late game natin. Medyo mahirapan. Kailangan mag-scale up ng matindi ng isang Granger. Kailangan niya makalasit ng maraming minions. Kailangan niya makastack ng Piercer. And once makuha niya yung Piercer niya, kailangan naka-funnel na sa kanya yung kills. At yun naman ay pwede na kayong mag-scan ng QR code. Correctly predict the match winner to win 1,000 MLBB Diamonds. Yan ang isa sa mga paborito kong part ng ating mga matches. Laging may pamigay na 1,000 MLBB Diamonds. And true 50-50 po tayo sa ating Golden Rivalry. This is match number 1 ng ating pinakauling araw ng week number 4. Patapos na ang ating midpoint of the season. Magpapatuloy kaya ang napakainit na streak ng Team Liquid Philippines o Onyx Philippines ba ang titigil sa nakikita natin pag-iinit ng Stampede ngayon? Yan ang aabangan natin at katanungan na magkakaroon ng kasagutan maya-maya lang. Pero alam mo, exciting ako dito eh. Kasi puro pamato ang idinala dito Kaya ng nga. ating mga junglers. No? Suyo para dito kay King Kong and Carl Fredrin Nepomuceno, pre. Oo. Carl Gabriel Fredrin Nepomuceno. Ayan. Binalik na naman mga pare ko. Welcome to game number 1 and as usual no, kapag ganitong klaseng setup na nakita natin sa hero, sakitan lang muna sa may bandang mid lane and obviously parang maya-maya pa tayo mga level 4 ata. Teka lang! Ay, anong maya-maya? May salpukan kagad at na-force kagad yung flicker dito ni Sanji. This is gonna be hard considering na for the turtle, walang magiging flicker etong si Sanji. Therefore, pwedeng pumuwersa ng team fight ang Onyx Philippines. Ayun na nga, speaking of pagpuwersa, pinuwersa agad si JP. Flicker din ay nagamit niya. Kaya lang Super Prince ay naipit. Buti na lang nandun si Brusco para kargahin. Itong si Cartiz. At maagang kill para sa GOAT. Naipit sa loob ng Turtle Pit. Recta invade para sa Onyx Philippines. Parang napagandang simula noon para sa Onyx. At first, Team Liquid Philippines wanted to deny the Golem invade na gagawin ng Onyx Philippines with Carl TZ rotating and trying to get Super Friends on the process. Pero, nandoon si Brusco. Yung passive ng Kalea na pinag-uusapan natin kanina right from the draft, naging malaking factor for Onyx Philippines na ma-survive yung ginagawa ng Team Liquid Philippines. Oh, I think the moment na hindi tumama yung skill 1 doon ng isang Fredrin, nakita natin hindi na nag-reset yung passive at nahirapan na nga. Pero may laban na naman sa gitna. Ayun na nakipagsabayan na 3v2 ang magaganapan. Nakabawi naman si Carlito at si Brusco ay nabigyan din ni Sanford. Dalawa kagad ang nasikwat nila. And this is really good para dito kay Sanford. 101 already. Bago pa man din magsimula yung Turtle. Ano kaya may expect natin sa upcoming Turtle fight natin, pare? Well, Ay, teka lang! Teka lang. Talagang palaban itong si Teddy. Sabi niya, hindi na ako steady ngayon eh. Deadly Teddy na to eh. Ibang variant pa lang ating nakikita. Recta Turtle na tayo dito. Half HP on the Turtle. Sanford! Hoy, nag-aabang ha. Brusco ngayon ay tinititigan lamang si Carlito. Hindi siya umabot. Gayon din naman ito si King Kong dahil nag-orange buff pa nga siya. Yun yung difference kung saan napupunta yung clash. Nung kaninang nasa baba, na wala doon si Sanford, walang damage output early ang Team Liquid Philippines, natalo sila. But then, when Sanford came, this is nila Freya, nabigyan ng mga members ng Onyx Philippines and that's right before the Turtle. Kaya nakapwesto agad ang Team Liquid. Oo, at yung pwesto na yun ay naging sapat na. In fact, si Sanford parang nag-extra step na rin siya. Gumamit na rin ng Valkyrie's Descent para manigurado na walang makakapasok doon sa Turtle Pit. Maliit na kalamangan para sa Team Liquid Philippines. But it's still anybody's ball game as we look at the Infinix in-game equipment. First item, Dreadnought Armor para sa The GOAT.
pinakamahalaga din na makuha niya yan, knowing that yung damage output ng Onyx Philippines, yung early damage output ng Onyx Philippines will come from the Suyo and the Granger. Wala, Bruso kaagad ay nabigyan. Naibalibag niya dito si JP. Ganyan naman dito si Super Prince. Nailapag yung river manipulation. King Kong to the rescue. Aabutan ba? Nabalibag na naman with that lantern mula kay Super Prince. Habang sa ibaba, pre, kanina pagigil si Teddy dito kay Sabero, ha? Alam mo, tuwing pumupunta yung cameraman sa gold lane ay nakikita nating nakalapag yung Zaman Force. Parang tuwing may ultimate, nilalapag. If you're the Granger, ang hirap kasi lumaban sa isang harit na alam mong kayang dumash, and yung freeze lane na ginagawa ni Teddy dito laban kay Savero, ang laking bagay knowing na nakakuha na ng isang assist sa Savero. Ngayon, pag 1v1 lang yung usapin, kailangan siya yung makalamang. Oo. At yung 1v1 kasi sa gold lane, no, madaming nagsasabi na hindi dapat nangyayari yan. Pero parang sa ganitong klase na sobrang laki ng tiwala ng pares sa teams sa kanilang mga gold laner, hinahayaan lang nila na magsalpukan yung dalawa dun sa baba dahil 15 seconds na rin lang naman bago lumabas ang pangalawang pagong. In terms of river control, medyo pantay ang ating nakikita. Papunta pa lamang ang Onyx Philippines at nakapwesto na si JP. Ayaw magpakita dito ng mga miyembro dito ng Onyx. At naibalibag na kagad si JP. -1 ang naging call ng Onyx. Si Sanji habol pa sana. Pero wala na siyang aabutang buhay na JP. Ang tanong ay papalag pa rin ba ang Team Liquid Philippines dito? Sisimulan nata ng Onyx ang pagong na ito. Sanji on to that RBM. And si Carl TZ nag-aabang ng retreat. Okay, Sanford, nandito na. Black Dagger form, nagamit na rin dito ni Kelly Kirk. At si Chico nag-ugi! Ngayon na may ipit natin si Brusco. Labag yung Summer Force. Teddy, naka-score na rin ng isa. Sanford. Habang si Kirk ngayon ay maiipit din. Yung rival manipulation. Ipit siya. Kaya lang sa may kilid may nagaganap din. Super Prince versus 2. At na rin si Kiko to the rescue. Pinaprotektahan lamang niya si Monster Mage. Pero patay na rin sa kamay ni Sanford. Grabe yung Stampede. Activated kagad. Sidestep, Raging Sandstorm para dito kay Jay. Akala ko itatype na lang tapos may nakita pang iba. Si Carl TZ nga nag-drift pa papunta doon sa kay Kirk na oo. naipit doon sa real world manipulation, and that is expected if you're Team Liquid Philippines. Yung dive na kaya nilang gawin with this Freya on the Purify, alam niyang kapag wala ng crowd control ang Onyx Philippines, hindi na siya mapipigilan at all. Looking at this matchup versus the Yuzong, yung Yuzong kasi may responsibilidad siya na puntahan yung backlines, mainly itong Eve and yung Harith ng Team Liquid Philippines. But for Sanford, wala siyang pakialam, kahit harap lang, okay na. And looking at Sanford's game right now, so far a perfect game for this XP lane Freya. 2-0 and 3. 5 minutes in, 5 kills sa Team Liquid Philippines ang nahawakan ng Freya na ito. And so far for Onyx, nakakapalag pa naman sila. I think sapat pa rin yung damage nila para maka-burst down kahit sinong i-pick up dito ni Brusco. Yeah, actually, nandiyan naman din si King Kong. Nakikita natin na unti-unti na rin bumabangat yung mga Soul Sever niya dahil nga doon sa 2 kills na nakuha niya. And doon naman din sa level, hindi rin naman siya halos na uungusan dito ni Cartizzi, di ba? Oo, may mga 60% lamang na lamang. Still, same level para sa ating mga junglers. 20 seconds bago lumabas ang final small objective ng ating laro. The Turtle already getting scouted out by Onyx Philippines. Nariyan din naman si Carl TZ doon sa may bandang ibaba at mukhang nagsiset up na pares sa kupunan. Looking at this position on the map, si Carl TZ pa nga yung pwede maging first contact ng Team Liquid Philippines dahil mas kailangan nila yung setup na manggagaling doon sa Raging Sandstorm, and they can use the Raging Sandstorm as the boundary doon sa RWM. But wait lang. na-force agad. Okay, -1 kagad pagdating sa malaking ultimate para din sa Team Liquid. Kailangan nila magdesisyon at ipitin kung sino ba ang mauuna. Si Kirk may Black Dagger 4-5. Gagamitin na nga niya ito. Ngayon, labag din yung Summer 42. Teddy at si Kiko pa rin na nagwagi. Ipit ata. Itong si Sanford, kailangan nila sa gamit yung Purify. Pero mamalam din siya dito sa kamay ni Super Prince. Si Sabero, nakastock na rin finally ng kanyang piercer. Habang si Teddy, sabi ni Sabero, eto na ang aking pagganti. Pero aalpas na rin si Teddy at mananatili si Sabero sa baba. Sometimes the best way para manalo sa isang ganong ka-complex na clash is to be simple enough. Kung uultihan ni Brusco, etong si Carl TZ para di makaretry and libre na yung objective para kay King Kong. Yan na, agawan na naman sa objective. Nakuha ni King Kong ng matagumpay yung purple. May konting swing pagdating dun sa gold natin at lamang na ang Onyx. At mapapanood natin yan sa ating instant replay. Tandaan natin, wala ng real world manipulation sa kamay ni Sanji.
in this turtle fight at napakalugi talaga ng Team Liquid Philippines dito. Brusco did go down, pero yung naging kapalit naman ito ay full gold swing for the side of Onyx Philippines as we enter this potential mid lane fight na dinadala ng Onyx. Grabe, pinasok agad ni Bruce Watt. Dahil ba naman kaya lang wala magiging follow-up? Kasi nandun si Danny JB para protektahan ng mga miyembro dito ng Team Liquid. Pero nakapatay na rin ng dalawa actually dito ang Onyx. Pwede pa silang kumuha ng isa. Teddy, naispatan nila. Meron pa rin naman dito ang pagsugod dito si Kirk. Kaya ilang yung Zaman Force. Pero mag-maximize siya ba? Yan ang katanungan. Napasubsub na rin dito si Cartesi. Pero mabubuhay. Habang inabutan pa ng bala mula kay Sabero. Ay, isang pahina na naman na nadagdag sa aklat ng Sky Piercer ni Savero at lolobo ang gold lead ng Onyx to 2.5. The long team fights, yan ang pinipuwersa ng Onyx Philippines because they know they have the heal para masustain lahat ng damage output ng Team Liquid Philippines. And not just that, good jump for Kirk. Trying to reach the back line, nung nakaligtas si Sanji, nandun siya para tapusin yung ginawa nila Brusco and the other members of Onyx Philippines. And hindi lang yun, even yung mga bala ni Savero ay bumabakat na sa damage up or dun sa sustainability na meron ng Team Liquid Philippines. It's a Freya na ang kailangan mo ay damage output para mas makapagbigay ka ng magandang clash for Team Liquid Philippines. Wala siyang masyadong defensive item para tulungan siya na makasurvive dun sa mga bala na magagaling kay Savero. At sa ngayon, sisimula na ata ng Onyx Philippines ang Lord na ito, pero sasayawin muna nila. Nagbibigay ng magandang vision dito si Daddy JP. Pero tanong, ipiblitz ata ito ng Onyx Philippines. Nasa pwesto pa rin naman sila Cartesi. Napakabilis, bumababa na! Oo nga, talagang minadali na dito ng Onyx. At wala nang aabutan dito Team Liquid. Ano makikicall nila dito? -1 na lang ba sila? Si Bruce ngayon ang kanila Sanford? dapat ang miyembro ang pupupog sa kanya! Bruce ay tutumba! Ngayon na may Hoy, naku lang! manipulation! Nilapag pa yung Zaman Force na makakanoon dapat tumba ng Team Liquid. At hindi pa tapos sa pananalasa dito. Sanford, nagamit yung kanyang Valkyrie's Descent para lang habulin itong si Kirk. At pwede pa nga silang kumuha ng torre dito sa middle. Ipupush pa ata nila ang gitna at hindi ata ito madedepensa ni Wala. Savero. That's one turret going to the hands of Team Liquid Philippines. At nakuha man ng Onyx Philippines ang Lord. May nakuha naman pabalik ang Team Liquid Philippines. Pero kailangan nilang dumepensa. Quick decision making para sa Team Liquid Philippines. They know na hindi na nakasilip pa si Cartesi. Courtesy of the zone na ginagawa ng Onyx Philippines. And yung RWM perfectly placed na dun sa mismong boundary ay may dalawang tao from Onyx na naipit at naiwan. And mataas yung chase potential ng lineup ng Team Liquid Philippines. Napakalagkit kung tutuusin na maipit ka sa RWM na may Zaman Force pa at may friend rin sa harap mo. Oo, again, dedepensa na sila. Lord ay dadamba na sa may bandang gitna at nasa pwesto din si Super Prince para mag-zone. Sumasakit na ang mga death sonata ni Savero. But that's going to be the Lord going down doon sa may bandang gitna at makakatore pa nga sa baba ang Onyx Philippines. May mga nakuha ang Onyx, but I'd like to believe that this is a successful defense mula sa TL. Yeah, kaya rin ang hapdi-hapdi na ng mga vital members dito ng Onyx eh. Meron na ring Malefic Roar if I'm not mistaken para dito kay King Kong at kay Savero. Kaya kahit makunat ka pre, talagang bumabakat lahat ng mga binibigay dito ni King Kong at Savero eh. That's to be expected kasi hindi nahahawakan si Savero. Hindi siya maabot ng mga members ng Team Liquid Philippines. If they want to, they would really expend a lot of resources just to take down Savero. And hindi magugustuhin yun if you're Team Liquid Philippines because ang lamang ng Team Liquid Philippines when it comes to the composition is yung front-to-back damage na meron sila. This is a Harem, this is a Fredrin, this is an Eve na ang magiging call ay kung sino man yung nasa harap mag-counter-punish dun sa mga initiations na gagawin ni Brusco. Ang kaso nga lang, hindi pa nila masyadong makuha yung maximum value out of it dahil sa damage output na binibitawan ng Onyx Philippines. More sustain ang kailangan, proper positioning, and magandang pasok mula kay Sanford. At nakakailang din kasi talaga yung ginagawa ni Super Prince. Low-key lang pero parang ayaw mo kasing mababad doon sa lantern niya. Kaya silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Looking at the items coming in from our roamers. Para bang ano talaga, no? Nakadesenyo itong mga items na to para kontrahin yung isa't isa o palakasin kung anong binibigay nila. And what I'm loving right now for Onyx Philippines ay kahit pa sabihin natin may kalamangan silang 4,000, hindi sila nag-overextend sa loob ng jungle ng TL. Alam din nila na mataas nga yung punish potential na meron ng Team Liquid Philippines. Imagine. Ayun na, bibigyan nila. Ay, sakto! Buti na lang nakatapak ng Cyclone Eye at naiwasan. May recall pang ginagawa si Kirk doon, ha? Painit na rin ang Kirk
Kirkitek mula sa Onyx Philippines, and that is because alam niya rin na hindi siya ganun agad mamamatay kung hindi magbubuhos ng mga skills ang Team Liquid Philippines. May it be the real world manipulation na magastos para sa kanya, it's still a win for Onyx Philippines dahil wala yung isang malaking skill na kakailanganin ng Team Liquid entering this Lord. Second Lord of the game, sisimula na ito ng Onyx Philippines. We are 12 minutes into the clock. Ang makikita natin na si JP pa rin nagbibigay ng vision. Very standard setup para dito sa Team Liquid Philippines. Pero nakita ni Super Prince kung nasaan si Sanford. Brusco still looking for that potential play. Hinahanap nila kung nasaan si Carl TZ at si King Kong. At mukhang sasayawin na lang muna ito ng Onyx at Team Liquid. Kaya reset muna ang kanilang itatawag dito. Sabi nila, sige, try kong hawakan. Si Sabero ang kanilang itinatalaga. JP pa scouts lang dito at hindi pa rin alam kung nasa si Brusco. Here comes the Black Dragon form coming in from Kirk. They're gonna go all in. Sumalubong na si Cartesi. Yan na lang! At ang batang kambingan nagwagi. Ngayon si JP nagamit yung Raging Sandstorm. Sabay flicker out. Super Prince naghahabol pa. Kailangan naman dito si Sanford. Nagamit pa niya Purify. Biko naman para kay Super Prince at wala silang naabutan. Daylight robbery para sa Team Liquid Philippines. Walang naging exchange. Unlike what happened during the turtle fights, hindi able si Brusco na mahuli si Carl TZ with the Tsunami Slam. And even itong si Kirk, hindi siya lumapag agad doon sa Dragon to petrify even ito si Carl TZ. And binanggit natin to during the panel, keys to victory, do not let Carl TZ in the area of the objective because this is what happens. Carl TZ with his retribution on point para kunin yung Lord. Oo, pero mukhang makakadepensa naman dito side ng Onyx Philippines. Agahan din matutunaw ang Lord down in the mid lane. At makakadepensa din ng Onyx Philippines. Ang close ng laban na to. Ako lang ba, malayo lang tayo ng saglit. Ang sarap manood ng laban na patas. Oo nga eh, talagang bakbakan kung bakbakan. Ngayon si Brusco ay nag-invest na rin into an immortality. Ay! Muna si JP, nagamit yung Raging Sandstorm. Crimson Beacon para kay Super Friends. Sino ang kanyang bibit-bitin? Si Cartesi nga ba? Pero sabi ni Brusco, sige si Cartesi na lang ang maging-target natin. Umatras na muna din si King Kong. Ngayon si Kirk sa may gilid naman na banda ay may ipit din. Pop immortality ni Brusco. Ngayon ay may ipit din itong si JP at si Sabero na nalasa na. Habang sa ita sa bahagi na ako na rin si Sanford. Nakakadalawa na si Sabero. Tingnan natin kung no! Steady. Steady ka pala. Triple kill para sa akin. Grabe yung naging laban doon. Na-isolate na hati ata yung teamfight, pare. Wala si Sanford para patayin agad yung damage dealers ng Onyx Philippines. Nandun sila ni Sanji kay Kirk. And Kirk was able to not survive. But the thing is for Onyx Philippines, yung Sky Piercer ni Sabero kanina pa nalalagyan ng stacks. Kanina pa nalalagyan ng numero. Indeed, the pressure against Team Liquid Philippines. Kaya na nga, sobrang hapdi na ng mga damage na nanggagaling kay Sabero. And even when you are tank such as a Fred Rin, hindi mo na rin kasi pwede talagang i-ignore yung matabang stacks ng Sky Piercer. In fact, mapapanood po natin yung huling teamfight in this instant replay. Naging isolated nga yung laban nila Sanford at yung laban nila Carl. Oo, nasa taas eh. No? Kaya lang ang magiging problema lang ng Team Liquid, hindi na sila makakahabol pa eh. No? Hinayaan na lang nila si Teddy na ibigay dito sa Onyx. And ang maganda naman nun, pagpunta nila dun sa gitna, nakadepensa pa sila at hindi nagtuloy-tuloy ang plano ng Onyx. 30 segundos bago lumabas ang pangatlong Lord ng larong ito. Looking at the items right now natin ng Infinix, Joshi, sino ba ang may hawak ng kalamangan sa susunod nating Lord fight? Well, looking at it, Onyx Philippines still has the lead, knowing na yung 2.6k gold lead nila ay 1.1k gold ay napupunta kay Sabero against Teddy sa kanyang harit. Isa pa sa mga nagiging factor is dahil sa ginagawa ni Super Prince na pag-stay doon sa frontline, hindi biro na tambayan if you're a Harith. You have to commit yung Zaman Force para lang makapag-deal ng damage or even makatakas. And yun yung nagiging problema ng Team Liquid Philippines. Well, in fact, for Sabero, ang kailangan lang niyang gawin, pindutin yung gatilyo, makakapag-damage na agad. Hindi talaga mapitas dito si Sabero if you are Onyx Philippines. And meanwhile, for Team Liquid Philippines, I'll assume na ang key to victory dito ay kailangan nilang mapitas ang main damage dealer para dito sa Onyx. At ngayon, sinisimulan na ng Onyx ang Lord na ito. This is our third Lord of the game. May laban na dun sa may bandang itaas. Poke down lamang kay JP. Makakapalag nga ba? Retribution. Okay, nagdedesisyon ata sila. Nagamit yung conceal. Pero si Kingkong nang nagwagi. Baba ang buhay dito ni JP. Napop na rin yung kanyang immortality. Papasok pa rin si Carlito. Pero sa gilid na bahagi naman may nagaganap din Kirk versus Sanford. Pumunta na rin sa gilid. Pinunta si Super Prince. Buhay ang limang miyembro mula dito sa Cavalry. At sasalubungin sana ni Sanford itong Lord na ito. Pero alam niya na nakamatsyag lang
dyan ng Onyx. Susubukan ng dumepensa dito ng Team Liquid Philippines. Big ultimates ay nagamit na rin at ini-impose na ng Onyx Philippines ang kanilang presensya sa loob ng gubat ng Team Liquid Philippines. At tuloy lamang ang Lord push para sa side ng Onyx Philippines. This is their biggest chance na makakuha ng inhibitor turret. Again, the big difference that has happened is yung ultimate na manggagaling kay Brusco. Able na naman siya nakuhain si Carl TZ the moment Carl TZ steps in to the Lord Pit. And that gave King Kong a breather para siya yung makaretry ng objective na yon. And also, ang ganda rin nung nagiging body-body system ng Onyx Philippines with Super Prince aiding Kirk dahil alam niya pwedeng mamatay si Kirk doon sa 1v1 against that Freya. This is still a Freya na ang pampigil lang ni Kirk ay yung Petrify. Kung sila tatawag dito ni Brusco, Tsunami Slam ay nagamit. Si Cartesia magiging target nila. Pero buhay pa rin yung Lord. Napatay na nga rin. At si Brusco ang nauna dito sa laban na ito. Nagsata si Kirk. Nagamit yung River Manipulation. Sa liyong apat. Pero kailangan na umatras. Steady dito ay nakakuha na ng dalawa. Pero lalayo muna ang natitirang tatlong miyembro mula sa Onyx. At nakadepensa pa ang Team Liquid. At napasama pa ata sa Onyx Philippines. Wala silang nakuhang inhibitor turret at nawalan pa sila ng dalawang miyembro. Before this clash happened, yung mga clash na nangyari all throughout the game was beyond that railroad manipulation na ginagawa ni Sanji with that Eve. And now, knowing na nakapasok yung apat na miyembro doon sa loob, the only thing na kayang gawin ni King Kong is to remove himself out of that box para makasurvive. And the other members, naging target na ng Team Liquid Philippines dahil nga sobrang lagkit sa loob ng railroad manipulation na yon. And even kapag meron kang Fredrin nakaharap, alam mong hindi ka nagagalaw knowing na wala namang mga purifies. Yes, may flicker ang side ng Onyx Philippines but you don't want to commit that if you're Brusco kasi mas gusto mong pang-engage yun. Oo, and nakikita natin for Team Liquid Philippines, napakahirap pala talagang i-penetrate yung box na nababanggit mo. Onyx Philippines have been trying to do that several times already. Pero kapag sila yung pumapasok, parang sila pa yung nalulugi. In the last few fights na panalo ang Onyx, yun na yung mga laban at pumatol ang Team Liquid Philippines. Oo nga eh. At saka sa mga tagpong yun na nakita natin kanina, parang walang kakaba-kaba si Sabero. Sa lahat ng mga team fights na inilalatag sa kanya ng Team Liquid, dito natin makikita stable na talaga. Nakapag-adjust na talaga si Sabero sa Pinas. Marunong na nga magtagalog. Marunong nga kumombo, pre. Marunong na kumombo. Only legends lang ang nakakaalam. Legends lang ang nakakaalam. Ito, teka lang. Makikita na rin natin sa ating mga items na kung sa basketball, nagsasapatos para maging ready. Sa ML baliktad. Tatanggalin mo yung sapatos kapag ready ka na. In Sabero right now, selling that boots. Rumekta rin tayo sa Winter's Crown. Meanwhile for Teddy, nag-aabang pa rin tayo ng kanyang potential 6-lock item. Pero sa ngayon, I would say na lamang sa damage si Sabero dahil sa choice na yun. And knowing na kahit linear lang yung damage output ni Sabero, hindi naman nila kailangang mag-adjust ng angle dahil automatic naman papasok yung Team Liquid Philippines. Yung Fredrin and even yung Khalid ni Daddy JP, nasa harap lang yan. Ang kailangan iwasan dito ng Team Liquid Philippines is to be isolated sa ginagawa ng Onyx Philippines. But for Onyx, kailangan nilang mapuwersa yung box na masira. Okay, wait lang Si Brusco ngayon ay nakamatsyag. Kalahati na yung buhay ng Lord na ito. Cartesia ngayon ay hawak na lang. Black Dragon form na gamit. May consider rin na bibitawan dito si Brusco. Pero ang ganda ng show dito ng Team Liquid. At si Carlito ang nagwagi. Cyber sa may gilid. Meron pa naman siyang purify. Sa tatlo. Pero aatras lang muna ang Team Liquid at malaya nilang nakuha yung Lord. At ganun na naman ang naging call ng Team Liquid Philippines. Joshi, parang naging sobrang importante yung nakuha nilang inhibitor turret kanina. Kailangan umalis si King Kong, kailangan niyang i-def yun. Nandun din si Sanford na pumapwersa nung pressure. And after that, nagpakita si King Kong doon sa may bottom pit, hindi na siya pinakawalan pa ni Sanford. Sinamahan siya, hinawakan yung kamay Kung pupunta ka ng Lord, sige, sasamahan kita. Holding hands while walking. Ganun Parang nasa park. Ganun naman pala, nakakakilig mag-ML dito at nakakakilig din para sa Cavalry na kahit lamang ang Onyx Philippines in terms of gold ay meron silang Evolved Lord na nagmamarcha doon sa may bandang ibaba. This could be a big chance to open up the base para sa side ng Team Liquid Philippines at hinahatid na nga holding hands kasama ang Lord dito, Carl TZ with JP at ipupush na rin nila ang gitna. Onyx Philippines, kailangan nilang tumepensa. Yan, 5 nga yung nag-react dun sa may bottom side ng kanilang mapa. Pababa na ng pababa yung kanilang gold lead dito. Yung Torres sa may middle ay gusto rin nila sanang kunin. May purify naman dito si Sanford. Bibigyan ata si Super Prince. Pero nakatras pa rin dito si Sanford. May Lord pa sila nakasama. Naliligaw-ligaw pa ata. Black Dragon form pinagamit din. Dito ni Kirk. Wala pang mamamatay. For low kasi nagamit na rin yung River Manipulation. Si Brusco ay pumasok na. Pero base lock na ang Cavalry at sila makakukuha ng Game 1.
action-packed game number 1 at tatapusin ng Team Liquid Philippines with clear fundamentals. Game number 1 victory para sa Team Liquid. We have to give it to Sanford, man.